one way of making your manifestation come true. At dahil nalaman mo na yung ganitong way ng pagmamanifest, kasi this is Changing Awareness and Enlightenment channel, and it's me, Jen. Today's video, pag-usapan natin yung word na manifestation. Marami ng mga videos na ginamit or ginawa or pinag-usapan yung topic na manifestations. At alam din natin na napakarami na ng mga ways how to manifest. At lahat ng mga yan, sobrang, alam mo yun, sobrang inviting gawin. May mga madadali, may mga mahirap, may mga process, kumbaga may mga methods. Yung iba naman, madali lang talaga. So, it's up to you kung saan ka talaga mas nagre-resonate kung paano mo gagawin yung manifestation mo. Tayo, bilang mga Filipino, ano ba para sa atin yung ibig sabihin ng manifestation? Okay, in this video, hindi ko kine-claim na professional ako pagdating sa mga ganitong explanation sa hindi ako ganun. Ang explanation ko is based on my own understanding. I have no particular books or other videos na tinignan to make this type of explanation about manifestation. I will only base it based on how I understand it, how I perceive it, and for those who are watching na maaaring first time na maghahanap ng answers dun sa word na manifestation, this may resonate sa inyo or this may not. So if you find it not resonating, hindi na re-relate sa buhay ninyo or sa pangunawa mo yun the way ko ine-explain ito, you could just skip the video. At kung ikaw naman yung nakaka-relate, well, simulan na natin. Ano ba para sa akin yung manifestation? Baka pareho tayo ng pagkakaintindi or baka wala ka pang idea. Ito yung isa sa mga explanation kung ano ang manifestation. Manifestation is a way of asking from the higher realm or idea ng sa pananaw natin kung sino or ano yung pinakamataas na persona na kilala natin, and we were asking for their help. We were asking na mag-grant yung nais natin, yung kalooban natin towards sa sarili natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga pangarap natin, at sa mga pangsangkatauhang mga kahilingan. Para sa akin, yun yung manifestation when I'm trying to extract yung explanation na hindi ko rin naman talaga sinearch. On the spot lang to. Nag-isip lang ako ng topic ko at naisip ko nga yung manifestation. So, kung meron pa kayong mga alam na ibang explanation ng manifestation, of course, marami yan. Please do comment sa baba kung ano yung pananaw ninyo sa manifestation. And at the end of this video, ano yung sa tingin ninyo na relevant na natutunan ninyo or naintindihan ninyo or maidadagdag ninyo dito sa conversation natin for today. Pinaka-madali, pinaka-easy at pinaka-relatable na word na masasabi ko kung ano yung manifestation. I have 3 of them kung di ako nagkakamali. 1, it's just like a wish. Para ka lang nag-wish. 2, para ka lang nag-pray. It's just like a prayer, dasal. At yung last, para ka lang nag-promise. Kaisahin natin yung lahat ng mga sinabi ko. A manifestation is just like a wish. I-base natin dun sa binigay ko based on my own perception na definition ng manifestation, na ang manifestation is somehow a asking, wishing, di ba? Yun, same yun eh. Wishing for something. Wishing for something that we want. Hindi rin siya nalalayo sa prayer na we are praying for something that we want, that we need. Medyo naiiba lang yung word na promise kasi pagdating dun sa word na promise, meron ditong parang energy na nanggagaling mula din sa atin.
Hindi lang siya asking from above, from the higher realm or higher spirits. Meron ding side ng asking na humihingi tayo, and at the same time we promise or provoke or itinaga natin yung word na yon that we are going to do that, and with the help of the higher spirits. To intertwine yung tatlo, kung pagsasama-samahin natin, halos talaga pare-pareho lang. Meron lang difference ng bahagya, kasi kung ikaw ay nagwi-wish, yung wish na word ay ginagamit usually no, hindi ko sinasabing para lang, usually ng mga bata or ng mga may pusong bata or ng mga nagwi-wish that is coming from their child heart. When we wish, we seem to ask for something that is magical. Kung hindi man sobrang magical na parang may sparkling shimmering lights na dumadaan, but what I'm trying to say is that there is a childlike asking for something. Parang ganun yung wishing, di ba? Compared to prayer naman, it's a more matured way of asking. Usually when we pray, we ask for something. Also, we are asking for miracle. No? Medyo magkaiba kasi minsan yung dating ng magic sa miracle. Kasi yung miracle, it's something na parang it has a grandiose type of changes that we want to happen in our life, while doon naman sa magic na nakarelate nga sa wish, it is somehow parang yung feeling na meron dun sa magic is very light, very playful, very childlike nga, kagaya ng sinabi ko kanina. So, yun yung difference ng dalawa based sa aking perception and the way it feels inside. If you try to kapain sa sarili ninyo kung ano yung feeling niyon, maybe somehow you can relate of how I am explaining this. Okay, at kung doon naman tayo sa energy na meron sa promise, for me, when we promise, we are the one, tayo yung nag-promise, diba? And we promise that we're going to do that with the help of the highest energy above, or ni God, whomever na tinatawag natin. There is a coordination between you, the one who made the promise or the prayer or the wish, and you are correlating. Nakikipagtulungan ka sa universe, kay God, in your higher self, and whomever you consider na inilalapit mo yung prayer, wish, and promise mo. Nakikipagtulungan ka para matupad kung ano yung pinramis mo. But as always, kagaya ng ibang mga explanation ko from some of my videos, that when we are manifesting, we should have the purest intent dun sa ating manifestation, dun sa ating prayer, dun sa ating wish. It should be a combination of all actually, mula dun sa wish, sa prayer, and sa promise. Nasa atin kasi yun kung paano natin yun i-wish at kung paano natin yun gagampanan. Nasa atin yun kung paano natin gagawing totoo yung mga prayer natin with the help of our own intuition, with the help of our own discernment, with the help of listening to our silence, kung ano yung tamang decision papunta dun sa winish natin, sa pinag-pray natin, sa pinramis natin. We need to have focus kung ano yun. Dapat, kung yun yung gusto natin, then we should focus and be aware. Focus on everything that we do towards or patungkol dun sa gusto nating mangyari, sa hiniling natin. Dapat yung mga decisions natin papunta dun sa pinag-pray natin na yun, sa hiniling natin na yun, sa pinramis natin na yun. Napakaraming mga nakalakip na enerhiya or energy na kailangan mong pagsamasamahin para matupad, para mangyari yung magical na time na yun na hinihiling natin. And it takes a lot of acceptance, whether kung ito or hindi yung pipiliin mo para makarating dun sa destination mo na yun. It takes of acceptance, lalo na kung hindi talaga mangyayari sa atin yung manifestation na yun. Hindi naman sinabi na porket
minanifest natin, mangyayari na nga talaga siya ng 100%. Especially if we are not listening to our own intuition. If we are not listening dun sa mga bagay na ibinabato sa atin ni universe, ni God, na mga signs na ito yung way papunta dun sa wish mo. Or baka naman hindi talaga ito yung destined na mangyari sa'yo dahil meron pang nakalaan na mas maganda pang mangyayari sa atin bukod dun sa wish natin. Only kailangan lang nating daanan ng bahagya yung papunta dun sa wish natin, pero ililiko tayo ni God dun sa iba pang way kasi meron pa siyang ibang plano sa atin na mas maganda. And the best part of this conversation is that we have to be grateful in everything that the Lord has given us. We have to be appreciative. Kailangan ma-appreciate natin yun. Magpasalamat tayo kung ano yung mga ibinibigay sa atin kasi lahat ng binibigay niya, whether painful yan, I'm telling you, whether painful yan, especially pag painful at magandang bagay yan na ibinigay sa atin na experience ni God, we should always be thankful. Bakit? Kasi if we learn to be thankful dun sa mga bagay na ibinigay sa atin, lalo na kapag mabigat, we ourselves, tinuturuan natin yung sarili natin na tanggapin kung ano yung nandyan sa harapan natin. Tinuturuan natin yung sarili natin na mahalin kung ano yung mga bagay na ibinigay sa atin ni God na mahirap. Tinuturuan natin yung sarili natin na mas maging malawak pa yung pangunawa. Kasi the more we accept things, the more na mas grateful tayo sa mga bagay, whether maganda yan or hindi, mas magaan yung pakiramdam. At ang the best part of that is mas maraming blessings na dumarating. Bakit? Kasi mas nakikita mo yung mga signs ni God, ni universe, mga synchronicities na binibigay sa atin ng higher realm kapag nasa light heart mode tayo. Kapag iniisip natin ang mga bagay is blessing because wala tayong hatred, wala tayong anxiety, we are not stressed. I know it's not easy, especially kung talagang mabigat yung pinagdadaanan, but be gentle with yourself, be gentle with ourselves, na kapag meron tayong ganitong pinagdadaanan, hindi tayo okay sa mga situation. Let it be. As long as narinig mo tong topic na to, this will give you an idea. And next time, try to be more appreciative, to be more grateful. Dahil nalaman mo na yung ganitong way ng pagmamanifest. One way of making your manifestation come true. One way, if not the best way para magkatotoo or mangyari yung manifestation, is to be grateful. Kaya dapat i-practice natin yun. Maging appreciative tayo kung ano yung nangyayari. Kasi at the back, sa likod ng mga nangyayari sa atin ng mga bagay, merong lesson. At sa bawat lesson, there is a learning. At kapag merong learning, ibig sabihin, meron tayong level up ng knowledge of how we can navigate o kung paano natin paaandarin yung buhay natin. Kasi every single experience na meron tayo, na nahihirapan tayo, at na-overcome natin yon, nalalampasan natin, nakakadagdag yun sa kaalaman natin na sa susunod na meron ulit ganitong mangyari sa buhay natin or may mangyayaring ganito or nangyayari sa kapwa natin, we can be of help and we can help ourselves in a grateful way, in gratefulness. If you have a certain knowledge about manifestation, please do not judge. We have our own perception. Meron tayong kanya-kanyang experience of how pumapasok sa atin yung mga information and what kind of energy yung ibinigay sa atin ng bawat information experience na yan. Kaya ganito yung pananaw
ng isang tao sa isang bagay. So, I am making this video so that maybe some of the other people need this type of information, and if you think this one is kinda, enlighten you a little bit, I am grateful to be of help. Hindi ko siya sinerge and all. I just stand here, humarap sa camera ko, and then, ayan, nagsalita na ako. And somehow, I believe, just with my own discernment, I believe that whatever I've said is somehow may sense. And I hope somehow yung mga pinagsasasabi ko dito make sense na makatulong dun sa iba of how to manifest. So, I hope meron tayong natutunan, meron tayong nakuhang konting idea kung ano yung manifestation, at from my own description of manifestation, kung hindi man ito yung talagang meaning kapag sinearch natin online and from other videos. If you do have any idea or any explanation na sa tingin nyo relevant, then please do share it on the comment section. And if there are any questions, free po magtanong. Pag alam ko yung sagot, sasagot ako. Pag hindi ko alam, let's just leave it to the universe so that we can receive the right answer for us. This is me, Jen, and this is Changing Awareness, always saying that to take things gracefully. Love and light, everyone. I love you all.